Sa gitna ng abalang Maynila, may isang kalyeng hindi madalas daanan, ang Lopez Street sa may Ana. Sa araw, normal lang ang lugar, may tahimik na karinderya, ilang lumang bahay at isang makitid na eskinita. Pero pagsapit ng alas 12 ng gabi, nag-iiba ang hangin, parang may humihinga na hindi nakikita. Si Jorge, isang delivery rider, ang madalas dumaan doon kapag pauwi. Mahilig siyang mag-shortcut para makarating agad sa inuupahang kwarto sa Paco. Sabi ng mga kasamahan niya, huwag kang dadaan dyan paghating gabi, may gumagalaw daw sa bubong. Pero hindi siya naniniwala. Isang gabi, habang nakaidle ang motor niya sa loob ng eskinita, napansin niyang nakabukas ang ilaw sa ikalawang palapag ng abandonadong bahay na dati namang laging madilim. Tingin niya may gumalaw sa loob, parang aninong mabilis. Tapos biglang nagsara ang ilaw, parang may tumingin sa kanya mula sa madilim na bintana. Nagpatuloy lang siya sa pagmamaneho, pero napansin niyang may tunog sa taas niya, parang may naglalakad sa bubong ng motor. Hindi mabigat, pero mabilis. Rat-rat. Tok-tok-tok-tok. Tumingala siya pero wala naman siyang makita. Pagdating sa dulo ng eskinita, humina bigla ang makina. Ilang beses niya sinubukang paandarin, pero para bang may humahawak sa motor. Hanggang sa nakarinig siya ng mahinang tawa mula sa likod niya. George. Napalingon siya pero wala. Tahimik ang kalsada pero ramdam niya na hindi siya nag-iisa. Kaya bumaba siya at itinulak ang motor palabas ng eskinita. Doon niya napansin na may patak ng likidong kulay itim sa lupa mula sa bubong ng bahay hanggang paa ng motor door niya. Mainit-init pa. Nang malapit na siya sa post ng ilaw, saka biglang gumaan ang motor. Umilaw ulit ang headlight. Parang nakalabas na siya sa kung anumang humaharang sa kanya. Pero hindi pa tapos. Pagdating niya sa boarding house, sumilip siya sa salamin ng motor at parang may kamay na sobrang payat na humahawak sa likod ng upuan. Pero pagtingin niya ng direkta, wala naman. Kaya agad niyang itinago ang motor at pumasok sa kwarto. Makalipas ang isang oras, kumalabog ang bubong ng inuupahan niya. Mabilis, magaan, gumuguhit-guhit, parang may nakakaladkad na kuko. KRRT, Kurt. Nag-text siya sa kaibigan niyang si Marco. Bro, may gumagalaw sa bubong. Dito ka nga muna. Sumagot ang kaibigan, nasa labas ako ng boarding house mo, bumaba ka. Paglabas niya, walang tao. Tahimik ang labas. Tumunog ulit ang cellphone niya, galing kay Marco, pero iba ang tono ng text. Hindi ako nakapunta, huwag ka munang lalabas. Napalingon si Jorge sa taas ng bubong ng boarding house. May maliit na aninong nakadungaw, sobrang payat, nakausli ang mga mata. Nakangiti. Hindi pang tao ang ngiti. Nang tumingin sa kanya ang nilalang, bigla itong gumapang sa kabila ng bubong ng mabilis, parang di humahawak sa lupa. Tapos tumalon papunta sa madilim na bahagi ng eskinita at nawala. Simula noon, tuwing dumadaan si Jorge sa Ana, lagi niyang naririnig ang tok-tok-tok sa bubong kahit tanghali. Parang may sumusunod sa kanya mula sa taas. Parang inaabangan siya. Parang inaamoy ang bawat galaw niya. At minsan sa rearview mirror ng motor niya, may nakikita siyang aninong nakasabit sa likod. Pero kapag lumingon siya, wala. Sa Maynila, hindi lahat ng gumagalaw sa bubong ay pusa. Minsan, aswang.